August na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Oh, putik na yan mga kababayan. Sabi ko na sa inyo na mimeke ng resibo para karta. Oo, di ba? Sara, style niya, ganyan. Ang sinasabi niya siya'y malinis pero puta, eto na, naglabasan na. Hindi lang isang resibo, kung hindi daang resibo ang ebidensya. Oh, pasok! Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kaming hahamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa Bakit kasi patatagalin pa? Wala tuloy ako mapindot eh. Huwag nyo nang patagalin pa. Oo, warrant agad. Grabe naman eh. Alam nyo, sa totoo lang, binabastos ni Sara. Yung alin, yung kongreso. Porke ba vice presidente ka? Gagawin mo ng lahat? Kaya mo nang gawin lahat? O talagang nasanay lang kayo na maging siga? Tandaan nyo mga kababayan, itong mga Duterte, piling talaga mga siga, palibasa. Tinatakot nila yung mga tao. Hindi lang ordinaryong tao. Maging yung mga politiko, tatakutin nila, baka ipapatay kayo. Di ba? Ganun naman yung estilo ng mga Duterte. Tatakutin sa mga patay-patay. Sino ba naman ang hindi matatakot? Di ba? Tuloy. DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sa Wala na nga nakatakas na, umalis na paano na yan? Di ba? Nakatakas na sabi ng komite, nakalipad na pa-Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney Michael Powa. Wala na, nakalipad na yung mga importanteng tao na dapat dumadalo sa pagdinig sa Kongreso, mga kababayan, pinatakbo hindi sa politika. Doon sa ibang bansa, para nga naman hindi makapagtistigo. Diba? Sa bagay, naisip pa ni Sara yon para naman maligtas yung sarili. Bakit? Kasi pag sila tumistigo tulad netong nasa screen na to, tandaan nyo mga kababayan, tapos na ang karera ni Sara nyo. Tuloy. Na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa bagay, na-topic na natin to nagawan ko na ng content ito. Si Michael Puwa, siya na mismo, sa bibig niya galing wala na siya. Saan? Kay Sara. Bakit? Iniwan niya na. Siguro na-stress na. Bakit? Laging nandiyan no? Sa hearing sa Quadcom. Sa Quadcom. Baka nga naman madamay. Tapos, ang problema mga kababayan, nagkaroon sila ng barya-barya. Pero ang totoong kumamal ng kwarta ay si Sara. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat sa lahat ng bagong dating. Opo, tulad ni Jinkohi, Kicks TV, at saka si Alexandre. Tatawa, tuloy ako Inuubo ko dito. Lamig kasi. Tuloy. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Nako, bogus na resibo mga kababayan. Simpleng-simple lang yan. Gagawin mo lang, bumili ka ng resibo sa rekto. Wala pang 100 piso. Meron ka ng isang bundle na resibo. At yung resibo na yung mga kababayan, gagamitin lang yun. Dodoktorin. Kunyari may tumanggap. Pero alam nyo kung anong tingin ko lang na ginawa nila? Mismong sa opisina na lang nila yon. Pinipirmahan.
naglagay ng kung sino-sino na lang yung pangalan, kunyari, nakatanggap ng pera. Pero yung mga tao, kung sino, hindi nyo makita. Baka nga walang taong ganong nakapangalan sa mga resibo. Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Minaniobra ang mga resibo, ang pera ng taong bayan para magkaroon sila. Kita nyo, kaya naman pala namamahagi 50 mil, 25 mil mga kababayan, barya lang yung kay Sara. Yung sa kanya, nako, daang milyon ang napupunta sa kanya. Grabe. COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023. Kahit Ayan na, pakinggan ninyo mga kababayan. Nako! Pakinggan ninyo. Ito, tong paano nila dinoktor, dinaya, yung resibo. Pero alam nyo, ang totoong dinaya rito, ang mamamayang Pilipino. Hindi lang yung resibo, mga kababayan. Pamamaraan lang yan. Pero ang totoo na biktima, dinaya, nabudol, tayong mga Pilipino. ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Pero Nako, pwede ba yon? Nagkamali ng sulat? Pambihira naman, Sara. Yun lang yung depensa dahil nagkamali ng sulat. Okay lang magkamali ng isa, dalawa, tatlo. Oo, nangyayari yun. Dahil bobo ka naman. 'Di ba? Understood yun. 3 beses magkamali ka. Pero pag lumagpas sa 3 yan, tandaan mo, Sara, ay intention mong magnakaw na. hindi ito bumenta dahil hindi isa, kundi 158 na resibo ang may Ako, takinagya 158 na resibo. Ano? Grabe ha? 158 na resibo. Sasabihin nila, nagkamali sila sa 158 na resibo? Mga kababayan, tapos yung resibo, milyon-milyon ang halaga? Isipin nyo na. Diba? Hanggang sa dulo, ginagago mga Pilipino. Nino, ni Sara, ng mga DDS dito. Payag pa rin kayo? Abay, hanggang saan ang kabubuhan ng mga ito, mga kababayan? 158 na resibo. Hindi nakabobohan yun, mga kababayan. Oo. Sobrang talino. Pero ginamit, alam nyo kung saan? Para magnakaw ng pera ng mga Pilipino. Yun lang yun, period. Ina nyo. Tuloy. mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to Mali-mali pa ng petsa, putik na yan. Mali-mali na petsa, mali-mali pa pumirma. Saan ka pa? Di ba? Di ba, Andrea? Kita mo, bobo talaga. Marami talagang mga DDS. Alam nyo, ang utak nila nasa mani nila. Yung iba naman, nasa ulo lang ng titi nila. Kaya nga sila ganyan. Kahit na nakawan, okay lang. Kahit na ginagago na, abay, papalakpak pa. Kahit na ginagawa na silang tanga, abay, nakangiti pa. Di ba? DDS way. Ganyan sila, mga kababayan. Tuloy. comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it could also be na these are ARs belatedly prepared. Ako, yung COA, mukhang tropa nila. Kaya nakakalusot sa kanila, mga kababayan. Tropa nila. Balita ko, si Duterte pa ang naglagay doon sa opisyal ng COA na katropa ni Sara. Kaya mga kababayan, tandaan nyo, konek-konek yan. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Marcos nagnanakaw, nasaan ang ebidensya? Pero eto, maliwanag na. Mga kababayan, maliwanag pa. Sa sikat ng araw. Oo, tirek na tirek pa. Pero ang mga DDS, mga kababayan, bulag-bulagan sila. Bakit? Ganyan umidolo ang mga bobong DDS sa mga Duterteng magnanakaw sa gobyerno.
di ba? Mga kababayan, tuloy. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Nako! Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero Ay, naku talaga naman, iba-ibang tao. Sino-sino kaya yan? Iba-ibang tao daw, mga kababayan. Ha? Ang pinapalabas ng opisina ni Sara na itong mga tumanggap ng pera, iba-ibang tao, syempre marami. 'Di ba? Baka nga hindi lang yung 158 na tumanggap na tao na mali ang pagkakasulat na resibo, halatang-halatang peke yung mga dokumento dahil mali-mali nga yung mga sinulat. Biruin ninyo, mandadaya ka na lang, hindi mo pa pinerfect, Sara. 'Di ba? Pasok. Iba-ibang tao, same permanship. Yan na nga. Isa lang ang pumirma, mga kababayan, dito sa mga resibo na to. Tuloy. tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff Yan na. ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Oy, Sara. Paano yan? Yung assistant mo. Yung ba yung pinapirma mo? Kaya ba hindi mo matanggal? Kasi sabi niya noon, mga kababayan, yung assistant niya na yan, hindi niya iiwan kahit nasa DepEd. Kaya ang ginawa niya, binitbit niya hanggang sa kanyang opisina sa Vice President. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only Nako, okay lang po yan, Victoria Gomez, i-share nyo. Kahit saan pwede. Oo. Sige, tuloy. two things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita mula sa frontline. Yun, dalawa lang yan. Napunta ba kay Sara yung pondo, yung pera, o sa assistant niya lang? Ngayon ang tanong dito, mga kababayan. Yung tanong na yon, sarcastic yan. Bakit? Ganito yan. Alangan naman na pumayag si Sara na sa assistant niya lang mapunta yung daan-daang milyon na kinita sa pandurugas nila. Maniniwala kayo na doon lang sa assistant niya? Teka muna, mga kababayan. Malamang hindi papayag si Sara, no? At saka, mga kababayan, may basbas yan ni Sara. Imposibleng wala, mga kababayan. Kayo na mag-isip, Hindi po pwedeng walang basbas ni Sara yan. Bakit? Nasa opisina niya. Ito, panoorin nyo ng buo, mga kababayan. Pasok! Marian Enriquez. Panoorin nyo ng buo. Inuna ng Kamara ang mga umano'y bogus na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Duda ng mga kongresista, dinoktor ang resibo para pagtakpan ang gastos sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nako po. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Nako. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. Nako. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kami nga hamunin ang committee ito. Wala! Hihina nyo nga dyan Dapat medyo bangis-bangisan nyo. Abante. Abantean nyo ng abante. Na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Nako. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero Tama sa lang. komite, nakalipad na pa-Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Nako. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney Michael Powa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Maliwanag yan. Quote natin diniinan pa. Bogus sa mga resibo nila. Kaya tandaan nyo si Sara. Nagkukunwari lang yan.
Naluka-luka pero grabe yung pagkaloko niya saan sa pondo ng bayan. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat. Pero hindi ito bumenta dahil hindi isa kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. Mali-mali. Parang si Sara nagpapanggap na mali-mali. Paano yan? Mga kababayan, 158 mga kababayan, dami nun. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. So it could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionable mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only two things. Binulsa daw, binulsa. Maaring binulsa daw ni VP Sara o dili kaya napunta sa tauhan niya. O ginamit daw sa ibang bagay. Alin ba talaga? Totoo, mga kababayan. Ang hirap niyan. Ang hirap lusutan niyan, mga kababayan, Sara! Grabe ka. Maawa ka naman sa mga kabataan. Kaya tignan mo yung mga kabataan, mga kababayan. Nagwawala na. Eto, pasok. Mga kabataan naman ang pag-asa ng bayan ngayon. Bakit? Pansinin ninyo Meron akong napansin dito sa mga kabataan na to. Hayaan na natin yan. Bahala na si Abante, si Acop, si Fernandez na mag-imbestiga pa kung ano yung meron dyan sa pagkawala ng napakaraming pera. Saan? Sa opisina ni Sara ng idol ng mga tanga. Diba? Indapides sa Delgado. Pasok! Hindi naman siya nagkaroon ng kahit... Wait, pakinggan nyo itong mga bata. Kahit ganyan itsura niyan, maganda yan. Pasok! Tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte, hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino. Ano po ang nangyayari ngayon? Ngayon, nagkaroon kami ng isang kilos protesta para sa panawagan na i-impeach si Sara Duterte. Kami ay mga iba't ibang progresibong individual, mga organizations, and different members of the community. May mga guro din tayo ngayon nakasama na sama-samang nananawagan na tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte. So in the past 2 years ng kanyang pamumuno ay hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino tungkol sa mga iba't ibang mga kailangan mangyari sa ating bansa para makausad tayo, makapag-develop tayo. In the past, naging Secretary for Department of Education, and habang siya ay isang Secretary ng Department of Education, wala naman din siyang ginawa na concrete na solusyon. Napakarami mga materials na binibili nila na napakamahal, napaka-high-tech, pero hindi naman doon umaabot sa mga schools. Tapos kung makita natin, mga gaming laptops, yung mga yun pala ay dumirekta sa mga satellite office ng Office of the Vice President. Parang hindi naman nila kailangan yon. At itong budget na to ay dapat binibigay na lang para mas maraming classroom, mas maraming mga school materials, mas maganda yung education system natin. Pero hindi niya ginawa yun. And di ba nga for the designated survivor pa si Beth. Pero ang totoo, sino nga ba yung nag-survive dito? Sige, nag-survive ka, pero at what cost? At the cost of more Filipino people na nagsasuffer. Alam nyo, bilib na bilib ako sa mga ganitong pananaw, lalong-lalo na ng mga kabataan. Kasi tandaan ninyo, itong mangyayari ngayon, ang resulta ay ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya kailangan, sabi ko nga, yung mga kabataan dapat talaga nangingialam. Pero mga kababayan dapat hindi nagpapagamit. 'Di ba? Hindi nagpapagamit. Eto na naman si Maricel Ril. Magkano bayad sa inyo?
Saan ba? Kanino? Sa akin o dito? Ha? Gusto mong, naku, ewan ko na lang. Ano? Sige, himayin natin yung sinasabi niya. And Pasok! tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte. Hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya Hindi naman siya nagkaroon ng solusyon para sa masa. Ang sinolusyonan niya, mga kababayan, kung paano mananakaw yung pera. Yun lang ang ginawa niya ng solusyon, mga kababayan. Si Sara, ang solusyon niya kung paano makukuha lahat ng pera. Tuloy. nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino. Ano po ang nangyayari ngayon? Ngayon, nagkaroon kami ng isang kilos protesta para sa panawagan na i-impeach si Sara Duterte. Impeach na yan. Yun naman dapat dyan. Impeach na yan, mga kababayan. Maliwanag naman na. Kasi kung yan mga yan, walang bahid o wala silang itinatago, mga kababayan, dapat etong si Sara dumadalo sa mga hearing at sinasagot niya mga tanong na dapat mag-under oath muna. Kaso ang ginawa ni Sara, nag-alapusit tuwing pupunta sa Kongreso o sa hearing mismo at siya ang iniimbestigahan kung paano magnakaw ng pondo. Tuloy. Kami ay mga iba't ibang progresibong individual, mga organizations, and Nako, marami yan. Organization na. Sara, kaya ba takot na yan, mga kababayan? Kasi kung hindi takot yan, humaharap na yan. Pinagtatanggol niya na yung sarili niya. Kaso nga, mga kababayan, hindi natin makita. Ang gagawin niya lang, magpapapress con. Sila-sila lang. Diba? Mag-iimbita ng mga media para naman masabi niya yung gusto niya sabihin. Pero mga kababayan, walang bearing yun. Not counted. Bakit? Doon ka dapat sa Kongreso magpahayag at magpaliwanag dahil doon manunumpa ka na hindi ka magsisinungaling at hindi mo lulukuhin yung mga tangamong taga-sunod at taga-suporta. Diba mga kababayan? Kaso nga paano? Wala nga, hindi nga nyo maramdaman kung nasan na. Matapos magpahayag ng kung ano-anong mga salita na pananakot sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun, tinamaan ng lintik, binash. Ultimo bata, matanda. Galit. Walang kinalaman sa politika, nagalit at nangialam na bakit naman pati bangkay, pakikialamanan, ganun talaga mga kababayan. Di ba? Ganun talaga si Sara at mga Duterte. Kapag nasusukol na, bubuga ng tinta. different members of the community. May mga guro din tayo ngayon nakasama na sama-samang nananawagan na tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte. So in the past 2 years ng kanyang pamumuno ay hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa... Walang solusyon mga kababayan. Wala naman tayong narinig sa kanya. Bukod sa tumawid, pumunta ng ibang bansa, takasan tayo habang tayo binabaha. Mga kababayan, anong nangyari? Iniwan tayo, di ba? Tuloy. masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino tungkol sa mga... Walang pakialam yan kasi hindi naman kikita si Sara Duterte dyan. Anong pakialam niya sa panawagan ninyo? Nahalal na bilang pangalawang pangulo. Bakit pa kayo pakikinggan? Di ba sabi ko nga, si Sara dapat pinaglilingkuran. Hindi si Sara ang maglilingkod sa bayan. Binoto yan para paglingkuran. Ganon ang nasa isip niya. Matagal ko nang sinasabi yan na ganon talaga. Si Sara, kaya nga Princess Fiona. Bakit? Prinsesa. Di ba bumili pa ng corona sa Baklaran? Ano na? Sige, tuloy. Iba't ibang mga kailangan mangyari sa ating bansa para makausad tayo, makapag-develop tayo. In the past, naging secretary for Department of Education, and habang siya ay isang secretary ng Department of Education, wala naman din siyang ginawa na concrete na solusyon. Napakarami mga materials na binibili nila na napakamahal, Si Maricel Lerin naman, sino nagpapabay? Si PBBM at si
Romualdez. Di sana etong mga bata, si Pangulo ang tinutuligsa, kayo naman napakahina nyo naman. Tandaan nyo itong mga bata na to, matatalino to. At wag nyong ipagkakatwiran sa akin, nauna kayong pinanganak ha. Tandaan nyo, hindi basihan ang talino kung sino ang unang pinanganak at huling pinanganak ha. Etong mga bata na to, nako, advance mag-isip to. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa mga matatalinong bata na to, kung nakita nila na ang may problema ay si Pangulo at si Speaker, mga kababayan, di sana ang tinutuligsa nila yung dalawa. Isipin nyo naku naman, napakahina nyo naman. Di dapat ang sinisigaw nito, iba-ibang sektor at organisasyon nagsasama-sama para tuligsain ang magnanakaw ng pera. Isipin nyo maigi, kayo naman talaga, di dapat sabihin nyo sa kanila, huy, mga nene, huwag naman si Sara, kasi si Sara mabait yan. Hindi yan nagnanakaw ng pera. Dapat tuligsain nyo. Ganon, puntahan nyo itong mga to. Bakit? Tuloy-tuloy na yung kilos protesta netong mga bata. Ano na? Isip. High-tech, pero hindi naman doon umaabot sa mga schools. Tapos kung makita natin, mga gaming laptops, yung mga yun pala ay dumirekta sa mga satellite office ng Office of the Vice President. Parang Ay nako mga kababayan, hindi lang dumiretso. Tandaan ninyo, kinulong sa isang bodega yung iba. Bakit? Yung mga ibang mga na-purchase na, nabili na nung nakaraang DepEd secretary na bata ng tatay niya. Abay, hindi niya pinakialaman. Inimbak niya sa isang bodega imbis na ipamahagi sa taong bayan, sa mga bata, sa mga estudyante. Tandaan niyo ano nangyari. Nandun, kung hindi pa dumating ang anggara, hindi pa yan malalaman ng taong bayan na bilyong halaga ng mga kagamitan, mga kababayan, abay inimbak lang. Yung ba yung tamang pagtatrabaho para sa ating mga kabataang mga estudyante? Abay hindi di ba? Hindi dapat kung ikaw talaga may malasakit sa iyong mga kababayan at sa iyong mga mamamayan, dapat ang ginawa mo, abay inayos mo muna. Hindi yung nagbili ka na nagbili. Parehas din naman yung binili mo. Laptop at mga kagamitan din para sa eskwela. Bakit? Ganito lang kasi yan mga kababayan. Yung mga nakaimbak doon, pinagkakitaan na ng tauhan ng tatay niya. Kaya kailangan, pag bumili siya, yung pondo niyang gamitin para kumita. Get nyo? Di ba? Gets nyo yan mga kababayan. Ganun na ganun lang yan. Parang ganito lang yan. Bakit ako bibili? Hindi ako kikita. Di ba? Ganun lang mga kababayan pinagkakitaan niya. Kaya nga tignan nyo, sa pagmamadali niyang magnakaw, etong si Sara, ang nangyari, abay, talagang kalat-kalat ang daming mga mali-mali Kasi rush mga kababayan. Kailangan maubos niya agad yung pondo para makapakuha uli ng ng pondong mananakaw. Grabe, nagmamadaling magnakaw. Tuloy. naman nila kailangan yon at itong budget na to ay dapat binibigay na lang para mas maraming classroom, mas maraming mga school materials, mas maganda yung education system natin. Pero hindi niya correct, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, napakaganda sana ng education system natin kung una pa lang na umupo si Sara dahil na bago na ang administrasyon. Nako, mga kababayan, ang ganda na sana, kaya lang, di ba? Ano nangyari? Naging kulelat tayo sa PESA. International yan, kulelat tayo So ano pagmamalaki ni Sara sa pagiging DepEd secretary niya? Wala, mga kababayan. Ni isa wala. Umisip kayo, ang tanong ko sa mga DDS na mahal nating nandito. Tanong ko, ano ang maipagmamalaki nyo na nagawa ni Sara? Sagot. Ano?
Ano ang maipagmamalaki nyo na nagawa ni Sara? Sige nga, isip na kayo. O kaya call a friend. O kaya tawagan nyo mismo si Sara. Tanungin nyo, ano na nga ba ang nagawa mo? Kasi tinatanong kami ni Mike Cervera na walang kwentang vlogger doon sa kabila. Oh, yun, tanungin ninyo. Asan? Oh, asan ang mga nagawa ni Sara? Diba? Oh. Anong dami po mga health, hindi niya trabaho yan. Oh, at saka ilapag mo yung link diyan para mapanood natin. Anong health? Department of Education siya noong nakaraan at ngayon Vice Presidente sa kanya mismong opisina. Ano? Ano ka ba? Health? Bakit? Department of Health ba siya? Para pakialaman niya? Ano ba? Dapat yung departamento niya pinag-iigi niya. Oh, tree planting. Grabe. Tree planting. Oh. Ano na? Pambihira. Wala. O, kita nyo, wala kayong mailapag, no? So ngayon, mga kababayan, sigurado naman ako na talagang mulat na mga utak ninyo. Maliban sa mga taga-suporta ni Sara na hanggang sa ngayon, tanga pa rin at nagiging bobo dahil sa paghanga nila sa pagiging Duterte kuno ni Sara. O, di ba? Yun, mag-TikTok yan, Mariano Hubilio. Di ba? Nasaan? Oh, sige nga. Ilapag ninyo anong nagawa na ni Sara. Anong mga nagawa na ni Sara na mabuti para sa bansa? Ano? Wala? Wala? Nako! Maricel Lirin, napakarami ko nang nilapag. Pabahay, proyekto, kalsada, ang dami na. Reviewin mo lang. Bakit? Itong mga tao rito, alam nila yan. Isang linggo kong tinalakay yan. Napakarami kong nilapag na ginawa. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino na. Take note, wala pang 3 taon yan. Oh. Sige nga. Pero sino? Si Sara, meron na ba? Wala. Nga. Oh, wala kayong malapag, no? Yan ang sinasabi ko. Pagka kayo pumuntas dito sa channel ko, dapat ready kayo. Kasi lahat ng babanggitin nyo, babalik ko sa inyo. At alam ko, na pag binalik ko sa inyo, pag tinanong nyo ako kung ano na nagawa, tulad ng tanong ko, abay napakarami na po. Huwag kayo magbulag-bulagan. Makikita nyo. Bakit? Kasi si Pangulo, hindi naman tulad ni Duterte, hindi pa nagagawa, pinagyayabang na. Hindi ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Makikita na lang natin, nag-inaugurasyon na. Sandamakmak ang binigyan ng lupa. Sariling lupa na magsasaka. Diba? Eto pa mga kababayan. Ang dami talagang tanga, mga kababayan. Mamaya tatalakayin ko. Diba, Sarah Brightman? Ang dami ko nang nilapag dito. Halos 1 linggo kong tinalakay yung lahat ng proyekto. Kita nyo, diba, wala silang malapag. Hangang-hanga kayo sa isang tao. Wala namang serbisyong ginagawa sa inyo. Bagkos, mga kababayan, dapat, kesa kayo ngawa ng ngawa, tinatanggal nyo, pinagtatanggol nyo ang isang Sara Duterte, dapat inaalam nyo kung ano muna yung ginagawa at kung ano na yung serbisyong na ibigay para sa mamayang Pilipino. Kaso hindi, wala. Diba? Wala kayong mailapag dahil wala talaga. Tuloy. Ginawa yun. And di ba nga for the pa siya, designated survivor pa si Be. Pero ang totoo, sino nga ba yung designated Designated survivor pa raw si Be. Ano ba, Be? Be. survive dito? Sige, nag-survive ka, pero at what cost? Siya lang ang nakasurvive, mga kababayan. Ikaw ba naman ang kumamal ng sandamakmak na kwarta? Saan ka pa? Kaya nga mga kababayan, kahit mag-resign na yan, marami ng pera. Kaya lang, yung mga yan, walang kakontentuhan. Kapag nakakuha ng pera, ng maraming pera, gusto, sige pa ng sige pa. Diba? At the cost of more Filipino people na nagsasuffer. And
Totoo yan mga kababayan. Ang nagsuffer dito tayong mga Pilipino at yung mga estudyante na dapat nabigyan ng serbisyo. Our beloved Boss Mike